Shalom, shalom po. Thank you po, Elder Jess. Hallelujah. Kayo po ba'y masaya sa umagang ito? Hallelujah. At masaya po dahil mabiyaya po ang Panginoon. Ewan ko lang po pagtapos ng message na to. Hallelujah. Sandali lang po. Okay. Bagong serya po tayo ng March. Although tapos na po yung Feb-ibig, itutuloy po natin dahil po ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, hindi po yan napapanahon lang. Ang pag-ibig po ng Panginoon ay 24/7. Sabi nga ng ating worship leader, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Actually, sa totoo lang, di naman lumulubog ang araw. Ibig sabihin, ang pagpapala at ang kabutihan ng Panginoon, hindi yan lumulubog. Amen? Parang nalungkot kayo na ako ang speaker ngayon. Hallelujah. At sa umaga pong ito, patuloy po tayong pagpapalay ng Panginoon as I pray. Na sa lahat po ng uhaw sa salita ng Panginoon na nandito po. Kasi po may mga umaaten lang, nagpapakita ng bagong damit eh. Okay? Umaaten lang para masabing nag-church dahil Sunday po ngayon. Di po ba? Pag Sunday, bawas sinungaling. Di po ba? Hallelujah. Gusto niyo pong itanong ko na? Habang maaga pa? Alam na yung nakangiti no? Sana po, lahat po tayo mag-join sa CU, no? Hallelujah. Yung may CU na po, sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Yung wala pang CU, sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. I believe, pagtapos po nito, hallelujah na po yan, hindi na praise the Lord. Dahil may see you na po kayo. Amen? Amen? O sa likod lang yung mga matapang magsalita na wala pa silang see you. Parang nalungkot ata yung mga taga dito. Anyway, ang Diyos po ang magko-convince po sa inyo. Sa lahat po ng mga activities na ginagawa ng church para sa ating lahat po to. Hindi lang po yan basta ginawa lang. May dahilan po ang Panginoon kung bakit may mga siyo po tayo right now. At kung sakali man, ito, usapang Kristiyano. Kasi po, last time nasabi ko, liars go to church. Ay. Tawa, usapan. Kapag po umattend kayo ng CU, tapos hindi po kayo nag-enjoy, hindi po na-revive ang faith nyo, wala po kayong na-gain sa CU, sabihan nyo po ako, walang kwenta ang CU. Pero, kung sa first time nyo lang, tumaas yung faith, meron kayong take home na salita ng Diyos, promise nyo na magpapatuloy kayo sa mga CU stations natin. Amen. Yung mga nag-amen, yung mga may CU eh. Yung walang CU, amen. Ulitin ko, yung wala pang mga CU, amen. Marami pang walang mga CU. Nahuli ko po kayo. So kayo po ang kausap ko na bawal po sinungaling paglinggo. Bukas pa lang. Biro lang po. Amen. So pag-usapan po natin for this series, yung Destined to be like Christ. Tayo po ay tinalaga talaga o tinadhana o pinag-isipan na ng Panginoon na tayo pong lahat ay maging katulad ng ating Panginoon. Hindi po yung katulad na yung mukha talaga, no? Kundi yung the very image of Christ, no? Makamtan po natin. Kaya po ang unang serye po natin for this March ay Be Like Christ in His Love. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa oras ng ito, na magdating po sa iyong pag-ibig, tanggap po namin ay wala pa kaming ganun kaganap na kasanayan patungkol dito. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, dalangin namin na matutunan po namin kung paano nga po kayo umibig at paano kayo umiibig. At dalangin namin lahat sa umagang ito, as your followers and believers, ay matutunan po namin kung paano po nyo nais na kami umibig sa aming kapwa, sa aming mga kapitbahay, O Diyos. Be with us, O God. Let your Holy Spirit be upon us.
and open our eyes of understanding so that your word, O God, may dwell at magawa po namin ito. Let your will be done sa buhay ng bawat isa. Bless your people as I pray. In Jesus' name, amen. So sabihin niyo po, be like Christ in His love. Sabihin niyo nga po, love. Yung pong walang love, parang hirap itulak no? Pero sa mga punong-puno ng pag-ibig, ang lakas po niyan. Pero sa mga magkaaway na mag-asawa ngayon, parang mahina no? Lalo na hindi mo katabi misis mo o mister mo. Hallelujah. So tayo po ngayon tuturuan na pa yan. Hopefully, pagtapos po ng sermon pong ito ay meron na po tayong idea. At hindi lang po sila idea, kundi meron na po tayong gampanin. Sabi na Romans 8:29-30, for those who foreknew, He also predestined. Okay, ito po sabi nga po ni Pastor Manny kagabi, this is a very controversial verse, lalong-lalo na yung mga naniniwala kay Calvin. Ang kilala ko pong Calvin, si Calvin Klein. Hindi po si John Calvin. Okay. Kasi po, nice ko lang pong diinan ito. No? Kasi He also predestined. Nandun lang po sila sa word na predestined. Ibig sabihin, nakatadhana na yan. Ibig sabihin, nakatoka na sa'yo yan. Hindi. But the word is for those God foreknew. Yung foreknew is from the word proginosko. Ang ibig sabihin po niya, prior to the thing na ginawa mong pakikipag-ugnayan. Kasi po yung ginosko is intimate relationship with God. So bago pa, yung mga bagay na ginawa mong pakikipag-ugnayan sa iyo, that is for those God foreknew, He also predestined. So nung tayo nagkaroon ng magandang ugnayan sa ating Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, pinedestinan niya tayo to be conformed to the image of His Son. Kasi po sa mga predestination theory or doctrine, ang sinasabi nila, kahit anong gawin mo, kung hindi ka pinedestined ng Panginoon na maligtas sa buhay na walang hanggan, wala kang magagawa. Parang nakapili na lang. Yes, alam ng Diyos kung sino yung maliligtas lamang. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon. Gumawa ng paraan para lahat ay maligtas. Kasi sabi po ng John 3:16, for God so loved the world. Pag sinabing the word, humankind o mankind. Okay? And He gave, kung nakatadhana na po talaga yung mga taong yan, ba't niya pa gagawing ibigay ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus? Kung nakapredestined tayo, tapos yung hindi nakapredestined, wala, kawawa tayo, kahit anong gawin mo, hindi ka talaga maliligtas. Walang kwenta yung pagbaba ng ating Panginoon dito sa lupa. Kakaintindi po tayo. Okay, tuloy po natin. He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ito po. Sabi po ng mga, especially yung once saved, always saved, kahit anong gawin mo, ligtas ka. No? Sabi na salita na is to be conformed. Aayon ka sa very image of His Son. May gampanin po tayo. At hindi po natin kayang gawin yan without the empowerment of the Holy Spirit. Alam ng Panginoon na ninanais niya yung tayo po ay makatulad ng kanyang anak. Pero alam din ng Panginoon na mahihirapan tayo without the Holy Spirit. Kaya nga, pinangako na tayo po ay tulungan ng Santong Espiritu upang magawa po natin ito. Take note, to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. No, ang ating Panginoon, nag-resurrect po to. Kung ang Panginoon nag-resurrect, maging tayo na patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, magre-resurrect din. Saan ko nakuha to? Sa Romans 8:1. Yung pinagmulan po ng Romans 8. Romans 8:1 said, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Yung may mga ugnayan, for those who are, yung merong magandang ugnayan sa ating Panginoon, wala na silang condemnation. Kaya nga sabi ng John 3:16, for whoever believes in Him. Yung believes dito, hindi lang yung basta maniwala, yung sumusunod sa Kanya.
Kapag tayo po ay sumunod sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng magandang ugnayan sa Diyos. Meron bang magandang ugnayan? Yung sinabi mong maghugas ka ng plato tapos hindi naghugas? Meron bang magandang ugnayan, lapit ka, tumakbo? Parang yung aso mo, kapag tinatawag mo, tumatakbo, palayo sa'yo. Meron ka bang magandang ugnayan sa asong yon? Siguro aso lang to, no? Siguro pag ganun yung aso nyo sa bahay, takot ka rin himasin siya eh. Tama ba? No? Ikaw din natatakot kung ang aso, pag tinawag mo, lumalayo. Kasi mali ang pangalan eh. Kulay itim, whitey ang tawag mo. Okay. Kaya nga, whoever believes in Him shall not perish. Kasi nga po, ang gusto ng Panginoon, lahat ng kinatagpo niya, lahat na tumanggap sa ating Panginoon, mayroong buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tuloy po natin. And those, okay, verse 30. Okay? Sabi ng verse 30, and those who He predestined. Ibig sabihin kapag po may first word na N, ang verse, okay? This word N, A-N-D. Huwag niyo pong iiwanan yung prior verse niya. Okay? Dahil may kinalaman yon. So, and those He predestined from the word He foreknew. Okay? He predestined, He also called, and those He called, He also justified, and those He justified, He also glorified. Tingnan niyo yung works ng ating Panginoon. Wala man talaga tayong part dito, kundi lang sumunod. Tingnan niyo po, He foreknew. Ang root word dito ay foreknew, yung pong progenosko. Predestined po tayo. Kinonform tayo in His image. He called us. Okay? Nung tinawag tayo ng Panginoon, ginjustify niya tayo. At nung na-justify tayo, He glorified us. Ibig sabihin, in-exalt din po tayo, itinaas po tayo ng Panginoon. Nakatulad niya to conform in the image and likeness of Christ. Hallelujah. Ngayon, eto. Alam nga nang wala tayong gagawin. Ginawa na ng Panginoon yung mga bagay na to sa atin. Ano ang dapat natin gawin? Okay? Kaya nga po yung word natin, ang pag-uusapan po natin is be like Christ in His love. Kasi po, kahit napakaganda mo, kahit napakagwapo mo, wala ka pa rin pwedeng sabihin at pagmalaki sa Diyos na kailangan kanyang mahalin ng sobra. Siya lang yung nagmahal ng sobra kasi He gave His Son. And Jesus actually was willing to give His life para sa atin. Siya lang gumawa nito. Hindi ko lang alam kung katabi mo misis mo, kung ngayon pwede mo pang sabihin sa kanya after na Coca-Cola body na lang siya. Coke in can. Pwede mo pang sabihin sa kanya, mahal, kaya kong ibigay ang buhay ko para sa iyo. Baka noon, nung kaya mo pang buhatin. Si misis ko pa, nabubuhat ko pa siya. Don't worry. Pero may kasamang harness. Hallelujah. No, kaya may dapat po tayong gawin. We need to as we imitate and conform in the image of God, no, tayo po ay ginawa na ng Panginoon, ano po yung mga gagawin natin. Kaya nga po itong pag-uusapan natin today. Kaya sasabihin ko rin sa inyo sa umagang ito, fasten your seatbelt. Okay, kung wala kayong seatbelt, yung belt nyo na lang. No? Sabi nga ni Omi, Daddy, you don't need to use your seatbelt kasi may ring ka ng belt. Okay? Ganda ng idea. Okay. So, be like Christ in His love. Therefore, love unconditionally. Dana sulu. Okay? Without any condition. Kapag unconditional, walang kondisyon yan. Tingnan niyo po. Nung ikaw ay nanligaw sa asawa mo, may kondisyon. Una, tiningnan mo yan. No, lalo na nung sasagutin mo na yung mister mo, gwapo siya. Mabait. Kristiyano. Maganda, sweldo. Mataas. Kasi 10th floor ang trabaho niya. Okay? Hallelujah. Kaya mo siya sinagot kasi sabi mo, ito, magiging okay ang buhay ko dito. Secured na secured. Okay? Sa sweldo pa lang niya, kahit di na ako magtrabaho. Nung ikaw naman lang ligaw, ito, maganda. Pwedeng pagmalaki. Okay?
wala ka nang hihingin pa. Sino dito yung mister nila hanggang ngayon nagagandaan pa rin sa kanyang misis? Taas ang kamay. Oh, binaba agad do. Parang hindi. Ay, pero ito po, tuturuan po tayo ng Panginoon. Don't worry, no? Kapag sinabi pong unconditional, we don't expect anything in return. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, covenant relationship. Okay? Ito po patungkol sa ating Panginoon at maging sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. No? Hindi natin iniisip kung anong makukuha natin, pero iniisip po natin kung anong mabibigay natin. Kaya nga yung pag-aasawa, it's a covenant relationship. Hindi kayo ikinasal dahil marami siyang lupa. Nakapaso. Pinakasalan mo siya kasi meron kang gustong ma-share sa kanya. No, yun ang covenant relationship. Okay. Pero tuturuan tayo ng Panginoon, don't worry. In Matthew 5:43-48, ito, part po yan ng Sermon on the Mount ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nagtuturo po ang Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Okay. In 43 said, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy." Nung sinabi ng Panginoon, you have heard that it was said, ito ay turo lang ng mga religious leaders during that time, but it was not written in the very word of God. No, wala kang makikita, even in the Old Testament, na sinabi niya na hate your enemy. Ang sinabi lang, hate your neighbor. Hindi, love your neighbor. Okay. Hindi po sinasabi yung kapitbahay mo lang, no? Mamaya, pag-usapan po natin, mga neighbor natin. Okay? So ito lang yung mga tinuturo. Parang it sounds good kasi nga po, ang context po nito, as you love your neighbor, ito po yung mga kapwa nila Hudyo. Okay? Yung hindi Hudyo, wag silang mahalin. Yun yung sinasabi ng mga religious leaders during the time of Christ. Okay? Parang fair. Mahalin mo yung kapitbahay mo, yung kapwa mo, yung kalahi mo, then wag mong mamahalin, hindi mo kalahi. Okay, pertaining sa mga nasa Northern Kingdom. Kasi po yung Northern Kingdom, nung sila'y na-exile, na-disperse na po sila. At nakipag-intermarriage sa mga hindi Hudyo. Kaya nga po ang mga taga-Samaria, they consider them half-breed, half-half. Okay? Tisoy. Kaya nga sila kinoconsider din na aso kasi nga po, hindi na sila puro. Okay? Parang yung aso mo na Shih Tzu, kasi napaka-sweet daw nila, at against askal. No? Yung askal, pinapakain ng mga tirang pagkain, pero yung Shih Tzu, dog food. Okay? Parang may bias no? Pero parang okay lang kasi kaaway mo naman No, tuturuan nga po tayo ng Panginoon today kasi nga po as we love without any condition. But I tell you, ito yung but, no, yung contrast. Sabi ng Panginoon, but I tell you, from the very great teacher, Rabbi na si Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. Hallelujah. Kaya kapatid, kapag meron nang lumapit sa iyo, tapos sinabi niya, halika, pagpipray kita. Naku, alam niya, pinipersecute mo siya. Okay? Pero pinapatawad ka na. Hallelujah. No, kasi the word of God is, love your enemies and pray for those who persecute you. Take note, tayo mga Kristiyano, wala nang kaaway. Amen. May mga umaaway na lang sa atin. Tama po, hindi na po tayo nagkikipag-away. Hallelujah! Kailan makapag-amen rin ng ating pangkadakdakan ng din. Okay, hindi na po tayo po inaaway because naiinggit po sila dun sa love natin sa kanila. Maging yung buhay Kristiyano na meron tayo. Amen. Pero, alam nyo, sa pakikinig nyo ng salita ng Diyos today, nagkakaroon na kayo ng magandang kaisipan. Kasi kanina, medyo bugnutin kayo. Medyo ngayon, lumiliwanag. Liliwanag pa yan, mamaya-maya. Okay? So, actually, if we love our enemies and pray for those who persecute you,
Actually, ito po yung resulta. Ito yung end result ng kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon. Hindi mo kasi magagawa yan without God in your life. Promise. Kaya nga po, sabi ko ngayon, medyo lumiliwanag na because yung empowerment ng Holy Spirit ay nag-work right now sa ating pakikinig. Huwag ka lang umalis. Huwag ka lang matulog. Hallelujah. O natulog na, wala nang nagsalita. 45, that you may be children of your Father in heaven. Okay? Di ba sabi ng Panginoon, i-glorified tayo? Okay? This time, that you may be children of your Father in heaven, He causes His sun, no, yung araw, to rise on the evil and the good, and send rains to the righteous and the unrighteous. Ang Panginoon, walang pinipili. Hindi siya namili. Okay? Nagpapaaraw, nagpapaulan lang sa lahat. Pero ito, sa mga anak niya na sumunod sa Kanya, pinoproteksyonan ng Panginoon. And there were actually many stories na sa rice field nila, umulan, bumagyo, bumaha, pero nagpray yung anak ng Diyos, yung rice field niya na harvest niya, hindi linubog. Hallelujah. Pero may protection sa mga anak ng Diyos. Kaya nga, nais ng Panginoon, mag-benefit tayo dito. Kasi marami pang benefit. Una, kapag natuto tayo magpatawad, umaaliwalas ang mukha. Kaya yung katabi mong bugnutin, sikuhin mo na. Makinig ka na kay pastor para yung mukha mo magiging maaliwalas maya-maya. Okay, 46. If you love those who love you, what reward will you get? Ibig sabihin, kung tayo'y nagpapatawad sa mga kaaway natin, sa mga nagpe-persecute sa atin, may reward pala. Kasi maliwanag ang salita ng Diyos, no? If you love those who love you, what reward you will get? Okay? So yung pag sumunod tayo sa ating Panginoon, may reward. Are not even the tax collectors doing that? Alam niyo yung mga tax collectors during that time? Ito yung mga tinatawag na traitor ng bansa. Tinatawag din silang congenital liars and sinners. Inaayawan talaga yung mga tax collectors. Pero sabi ng Panginoon, di ba yung mga tax collectors minamahal din nila yung mga nagmamahal sa kanila? So ibig sabihin, kung minamahal lang natin yung mahal natin o yung nagmamahal sa atin, ibig sabihin, katulad lang tayo ng mga tax collectors na walang pagbabago sa buhay. Okay? Pero eto, and if you greet only your people, what are you doing more than others? Ulit. And if you greet only your own people, ito yung mga Hudyo lang. Kasi nga yung context, Hudyo against Samaritans o taga-Samaria. What are you doing more than others? Do not even pagans do that? Even yung, pag sinabing pagans, ito yung mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Hindi ba sila ginagawa rin dito? Sabi ng Matthew 5:12, Matthew 5:12 ba yun? Great is your reward in heaven kapag tayo ay sumunod, especially for those who persecute us, tapos gumagawa tayo ng maganda sa kanila. Great is our reward in heaven. Ito po, yung Matthew 5, patungkol to sa buhay sa langit. Okay? Ito yung mga kailangan nating karakter para makarating ng langit. Ngayon, kung hindi natin ginagawa to, sa pagtuturo ng Panginoon, ibig sabihin nun, hindi ka palangit. Kakaunahan po tayo. So kung hindi natin minamahal yung mga umaaway sa atin, maging yung mga nagpe-persecute sa atin, hindi tayo palangit. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagpapatawad ng lubos. Kakaintindihan po ba tayo? Okay? In 47, if you greet only your people, okay? Don't even, in 48, okay, in 48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Ibig sabihin, kung paano umibig ang Panginoon. Nagbigay ng halimbawa ang Panginoong Jesus sa atin nung siya'y nabuhay dito sa lupa. Winelcome niya lahat. Yes, may mga taong pinatawad ka na nila, pinatawad mo na sila, pero parang ayaw pa nila sa'yo, okay lang. At least napatawad mo na sila. Ikaw clear ka na, hayaan mo na lang sila, pagpanalangin mo na lang sila. Amen.
Lord, kunan mo no po para ako nakakakit. Hindi, ganun. Okay. Panalangin mo sila na sila ay makakilala din sa ating Panginoon at magkaroon ng magandang ugnayan sa ating Panginoon. Okay? Ngayon, ito, i-elaborate pa natin ito. Kasi po may nagtanong sa ating Panginoon patungkol dito din, no, sa pagmamahal sa ating mga kaaway. Ito yung the parable of the Good Samaritan. Naalala nyo? Yung parable of the Good Samaritan. Okay? Okay, maganda pong kwento to. In Luke 10, and on one occasion, an expert of the law, ibig sabihin, mga lawyer po ito. Okay, during Jesus' time, wala silang court o korte patungkol sa batas ng lupa. Wala silang Supreme Court, wala silang trial court, ganon. Meron sila religious court. Okay? Inallow ng Roman government na pwede silang maglitis patungkol lang sa kanilang religion. Okay? Kaya tinatawag silang religious law. Okay, etong expert of the law, ito yung mga lawyer o mga nag-aral sa batas ni Moses, okay, sa Old Testament. At ito'y magagaling mag-interpret ng mga batas ni Moses. Kaya nga tinawag silang expert in the law. Sabi niya, lumapit sa ating Panginoon to test Jesus, no? Stood up to test Jesus. Gusto lang nilang itrap ang ating Panginoon. Ang hinarap na sa ating Panginoon, mga expert na. Nakakalimutan nila, ang sumulat ng Bible ay si Jesus. Okay. At siya ang mas magaling na mag-interpret. Okay. Dahil sila'y matatalino, marami naman matatalino dito. Tama? Matatalino naman po tayo, no? Malilinaw ang mata kapag nangongopya. Hindi na po tayo yan. Hindi na tayo nangongopya. Amen? Graduate na tayo eh. Okay. Sabi na, teacher. Okay, teacher. Okay, expert in the law, tumawag sa ating Panginoon na rabbi o teacher. What must I do to inherit eternal life? What must I do to have eternal life? Parang hindi ba nila alam ang batas? Okay, yung panuntunan ng Panginoon, pinag-aaralan nga nila dito eh. Okay, pero this time, ang question nito, just to trap Jesus. Kaso ito, mas magaling ang ating Panginoon. Okay? Kasi po ganito, pag ang matalino, hindi nagsalita, hindi nagbukas ng kanyang opinion, hindi mo masishare ang salita ng Diyos. Ulitin ko, kapag ang matalino, hindi yan nakapagsalita, kaya nga maganda po sa CEO, nagkukwentuhan eh. Ang CEO, naglalabas na sa loobin. Okay? At kapag ikaw ay nagsalita na iko-correct ka kasi yung matalino, hindi basta-basta magsasalita yan. Kasi nga ayaw niyang pa-correct. Kaya nga ayaw magsalita. Pero kapag nagsalita na yan, kaya mo na ituwid. Ito ginawa ng Panginoon. What is written in the law? Jesus replied, how do you read it? The word is read, not interpret. Okay? Kasi kilala ng Panginoon eh. Okay? He answered, ito yung expert in the law, answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Okay? Tinuro din ng Panginoon yan sa atin, no? Sa New Testament. And love your neighbor as yourself. No? It was actually written in Deuteronomy and Leviticus. Okay? Ngayon, alam ng mga expert in the law yung mga bagay na to. Sabi ng Panginoon, you have answered correctly. Do this and you will live. Kasi nga, ang tanong, how to inherit eternal life. Okay? Sabi ng Panginoon, okay, gawin mo to at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. But he wanted to justify himself. Okay? Parang, expert ako ng law. Tapos parang hindi ko ginagawa to. But to justify himself, nagtanong ulit, who is my neighbor? Eto. Gusto niya yung talagang specific. Kasi palagay ko yung expert in the law na to, nakatira sa piling lugar, tapos yung mga katabi niya, Pharisee, Sadducees, no? Yung mga nasa church din na mga pari din. So yung mga neighbor niya, kapag sinabi na, yung kapitbahay mo, Pharisee yung kapitbahay ko. Okay? Pero walang lusot ang lawyer na to. Kasi nakakalimutan niyang una, yung pinaka-importante, is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Pag nagawa mo yon,
Sisi na lang yung love your neighbor as you love yourself. Okay? Okay. So nagtanong siya, who is my neighbor? In verse 30, Jesus replied, a man was going down, ito na yung parable of the Good Samaritan, from Jerusalem to Jericho. Yung lugar na to, talagang lugar ng holdapan. No, from Jerusalem up to Jericho. Okay? Lugar ng mga robbers. Okay? And when he was attacked by robbers, they stripped him of his cloak and beat him and went away, leaving him half dead. Halos patay na. Okay. Kasi nga, ninakawan, binugbog pa. Mag-isa eh. No, parang sinasabi ng mga Hudyo, wala, hindi iniisip yung katalinuhan, mag-isang dumaan dyan. Malay mo, na expert pala sa karate, kaso nga lang, di kutsilyo yung di pamalo yung kalaban. Medyo tagilid. Okay? In verse 30, a priest happened to be going down in the same road, and when he saw the man, yung half-dead, he passed by on the other side. Okay, pari ito. Yung mga pari, ito yung gumagawa ng mga ceremonial cleansing, rituals sa temple. Pero nung nakita niya yung nabugbog, nanakawan, lumipat sa kabila para hindi niya madaanan. Okay. So to a Levite, ito yung mga workers sa temple, when he came to the place and saw him pass by on the other side. He also, nakita din niya, tapos lumipat din, the same thing. Okay? Hindi binigyan ng panahon itong na-hold up. Hudyo yung na-hold up eh. Okay? Ngayon, next, in 33. But, eto na, a Samaritan, mention talaga, special mention, yung lahi ng lalaking ito. As he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Ang mga Samaritans, ayaw ng mga Hudyo, kasi nga half-breed. Okay? Hindi sila nakikipag-associate sa mga Samaritans, at kapag sila pupunta ng Capernaum or ng Galilee, hindi po sila dumadaan sa Samaria kasi nga ayaw nilang makapag-associate sa mga Samaritans. So, instead na shortcut, long cut. Pero ang Panginoon, hindi nag-long cut, nag-shortcut. Dumaan sa Samaria, kaya niya namit yung Samaritan woman sa John 4. Okay? So, itong taong ito na inaayawan, siya yung nagkaroon ng awa. He went to him and bandaged his wound. So, ginamot niya, binigyan niya ng betadine, no? O binigyan niya ng, Mediplast. Pouring out oil and wine, no? Dinisinfect pa niya. Then he put the man on his donkey. Tingnan niyo po kagrabe ang unconditional love ng taong ito. Hindi siya namili. Sinakay pa sa donkey niya. Okay, para, siyempre, bugbog sarado na, alang nga maglalakad pa yon. So, para maibsan at yung half-dead, hindi na ma-consume yung kanyang energy, sinakay sa kanyang donkey, brought him to an inn and took care of him. Hindi kaano-ano to. Hindi rin niya kapitbahay. Magkaiba yung lugar nila. Ito ay papunta sila ng Jericho. Itong Samaritan man na to, taga Samaria. So, hindi taga doon. So, the next day, siya pa yung nag-aruga on that day. The next day, okay, he took out 2 denarii, o denarii, and gave to the inner keeper, o innkeeper. So, nagbayad siya ng 2 denarii. Ibig sabihin ng 2 denarii, 2 araw na trabaho to. Okay? Para pambayad. Actually, nung inaaral ko siya, yung 2 denaries na to, o denari, able siya to pay for several days doon sa inn. Pero wala pang bayad yung innkeeper. Yung mga bayad lang doon sa pag-stay, mga several days, pwede. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So, babayaran pa kita.
Okay? Ang tanong, kaya natin to? Hindi mo kaano-ano. Pero kwento kasi sinatanong, who is my neighbor? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell in the hands of robbers? Okay? Hindi sinabi ng Panginoon na kagad, di ba yung Samaritan dapat ang neighbor? Hindi. Kasi alam nga ni Jesus na ayaw na mahudyo sa mga Samaritans. At sabi ko rin nga sa inyo, yung matalino kailangan magsalita. The expert of the law said, the one who had mercy on him. So sabi ng Panginoon, go and do likewise. Okay? Kasi tinanong, who is my neighbor? Kung talagang sumusunod ka sa ating Panginoon, ang pagtulong unconditional. Hallelujah. Alam ko yung mga taga-Calvary Temple matulungin. Amen. Hallelujah. So sinasabi ng Panginoon, hindi lang mahalaga na alam mo yung salita ng Diyos, ang importante, nagagawa mo siya. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, how do you read it? Okay? Ngayon, pangalawa, be like Christ in His love, therefore love generously. Di ba? Naging generous yung Samaritan. Okay? Di ka ano-ano, pero yung 2 araw, binigay na kagad. Posible, yun lang talaga yung pera niya. Pero aalis siya para magtrabaho, para masustain niya yung pangangailangan at gamutan nung na-hold up. Okay? Love generously. No? Ito, pinakita ng Panginoon sa atin. No? When He died on the cross. Actually, isang patak nga lang ng dugo ng Panginoon. Kaya na tayong patawarin sa ating mga kasalanan, pero pinur out lahat. Hallelujah. Tapos, ang ininvest, His begotten Son. Hindi ba ganun ka-generous? Hindi na lang, di ba, kung meron kang kapatid, di ba yung kapatid mo lang na sinasabi nila, black sheep kasi maitim siya sa lahat ng magkakapatid. Ay, tawag po kasi sa akin nung bata ako, black sheep kasi ako pinakamaitim sa mga magkakapatid kasi, by the way, kaya po ako tinatawag na pogi kasi 5 kami magkakapatid, 4 doon, puro babae, kapatid ko. Okay. Ako yung naglalaro sa basketball. During that time, wala pang masyadong court na covered. Hindi katulad ngayon. Kaya kahit na mainit, naglalaro. Okay, kaya maitim. Ba't ganun tingin niyo sa akin? Okay. As we give, as we love, without limit din yan. Okay? So pinakita rin na Samaritan man na tumulong doon sa nakawan o na-hold up. Sabi niya, but the Samaritan, tuloy natin, and he traveled, came where the man was, and when he saw him, took pity on him, and went to him, and bandaged his wound, and poured out on oil and wine. Then he put the man on his donkey, brought him to an inn. Alam niyo, pwede namang isilong na lang sa ilalim ng puno ng kamatis para walang gastos. Tama? Pwede namang ilagay sa tabi na hindi masagasaan. Okay? Pwede namang ibili lang ng bottled water, okay na yon. At least may tayo nito, ma-refresh. Okay? Pero ang ginawa ng Samaritan na to, ipinasok niya sa inn. During that time, wala pa lang yung tinatawag na hospital. Itong mga inn na to, ito yung mga lugar na pwedeng alagaan yung may sakit, yung may mga kailangan, mga confine, dito nilalagay ang tawag nila inn. Okay? And took care of him. Ganito ka-grabe din. No, yung pagiging generous. Instead na magtatrabaho, iiwanan, hindi, in-expend pa rin yung araw niya dun sa Hudyo na hold up. Hindi lang yon. The next day, 2 denarii. Yun nga, no? And gave into the inner, looked after him and said, when I return, I will reimburse for any extra expense you may have. Alam niyo, nung tinuturo ng Panginoon to sa mga expert of the law, siguro nakataas ang kilay. O yung kilay mo, pakibaba na rin. Kasi baka nagtaas din ang kilay mo. Nakataas ang kilay. Nanugawan mo yan? Okay?
Posible, sinasabi nila, may gagawa niyan, remparime, no? Supportive da, ka-compassionate da. No? Yung mga Levites, yung mga Levites ba, yung mga tumutulong sa church, imposible. Tingnan niyo po, kung bakit hindi sila nag-complain, bakit hindi sinabi, mali ang tinuturo mo. Kasi ginagawa ng mga priest at ng mga Levites. Kaya walang imik yung teachers of the law kasi kasama din niya eh. Okay? Pero ito, nag-invest, no? Nag-invest ang taong ito at ibinigay lahat generously. Alam mo, sa totoo lang, masaya kapag naranasan mo yung generosity ng isang tao. No, yung hindi mo na-expect, hindi lang yung saya madali maghilom ang sugat. No, kapag nalaman mo, hindi mo kaano-ano yung tumulong sa'yo. Kasi itong robbers na to, ay yung na-hold up, hindi naman alam ng Samaritan kung taga-saan siya, anong pamilya niya, anong surname niya, taga-saan, hindi niya makakontak. At wala pa namang social media during that time na ipopost yung mukha niya, sasabihin, na-hold up po to. Mga kamag-anak, puntahan niyo po, nandito po siya. Wala pang ganon during that time. Okay. Pero alam mo kapag beneficiary ka niyan, it feels really, mararamdaman mo talaga na mahal ka ng Diyos, ang Diyos talaga nagpo-provide sa'yo. Segue lang ako ng konti. 2 years ago, alam niyo po yung kapag meron kang prayer list, okay, na dinidesire mo, ugali na po namin mag-asawa na kapag meron ganyan, naglalagay na po kami ng picture. Faithless nga picture. Tapos inalagay kung saan mo madalas makita kapag gising mo para maalala mo, Lord, patuloy kang dinadalangin. Faithless nga Okay? For 2 years, nasa faithless namin, pinagpipray namin. Then, nung si Pastor Jack, kailan niyo si Pastor Jack? Okay. January, bumili ng bagong sasakyan. Okay? Tapos, pinag-pray namin. That was Friday. Tapos sabi ni Pastor Manny, si Pastor Ron na susunod niyan. Hindi ako umiimik, although we are praying. Tapos sabi ni Sister Nelia, our treasurer, sabi niya, kaya naman niya, ayaw lang niya. Pag-uwi ko, nagkwentuhan kami ni Mrs. Sabi ko, Han, si Pastor Jack, bago na yung sasakyan. Toyota Race. Okay? Tapos sabi na Mrs. ko, ba't di mo pabenta yung sasakyan mong yan? Sabi ko, ano sasakyan ko? Bibili tayong bago. Anong pambili natin? Magpo-provide si Lord. Sabi ko sa kanya, ang taas ng faith mo, mas mataas pa sa akin. So, pero yun ang word niya. Ito po sasabihin ko sa inyo, pag ang Diyos pinadesire niya isang bagay, with all His generosity, ihanda mo na ang puso mo. Okay? Tapos, nag-decide kami na ibenta na si Avanza. For 16 years namin gamit sa ministry. Binenta siya. 2 days lang po nabenta. Doon sa desire namin presyo. Okay. Hindi ko rin alam na mabebenta ka agad siya kasi napakataas ng presyo. Okay? Pinost ko po kasi sa Facebook Market sa napakataas na lugar kaya mataas ang presyo niya. Okay. 2 days. Ang daming inquiries, ang daming mga nag-inquire, pero yung 1 day lang po nung pinost ko, may nagtanong from Cavite. Okay? Tapos sabi niya, bukas pupuntahan namin yung sasakyan. Sige, sabi ko, kung nandito pa. Matapang pa, akala mo talagang murang-mura yung sasakyan. The next day nga, from Cavite, bumiyahe ng Porac. Tapos, tinignan yung sasakyan. May kasamang mekaniko, yung mekaniko hindi kumikibo. Tapos sabi nung mekaniko after ma-road test, sabi ma-check yung sasakyan, sabi niya, 16 years old na yung sasakyan, pero tahimik pa rin ang makina. So binuksan yung mga cup, tinignan kung may nagbabubbles. So maganda. Sabi niya, okay to. Okay? Ngayon, nag-video call yung isang kasama nila. Sabi niya, Pastor, ito na po yung sasakyan niyo. From Cavite. Okay.
So yung price, binawasan ko ng 10,000 kasi pastor. Okay. So, hindi ko alam na kaagad-agad siya mabebenta. So, wala akong sasakyan. No? Pero maganda pala yung wala sasakyan. Kasi feeling mo mayaman ka. Namimili ka ng sasakyan eh. Okay? Pagbaba mo pa sa sinakyan mo, nagbibigay ka pa ng tip. Okay? Kaya mayaman pala yung mga wala sasakyan. Hallelujah. Then, after 2 weeks, may kumusap na kapatid. Sabi niya, tutulungan kita sa monthly amortization ng sasakyan. Kaya nga meron po akong Toyota Race, kulay red. Hallelujah. At ang gumawa ang Panginoon, kasi po, napakadaling na-process. Okay? Knowing that God is so generous. Hallelujah. Kaya nga kapag beneficiary ka niyan, ay grabe. Grabe. Kaya nga, yung taong ito, yung nabiktima ng hold-upan, nung naranasan niya yan, I believe, naniwala siya na meron talagang Diyos na kailangan pagtuunan ng pansin. Dahil kinatagpo siya ng using that person. Kaya nga yung grabing provision ng Panginoon, gagamit din ng Panginoon ng tao, no? Para yung generosity ng ating Diyos maranasan ng kanyang anak. Ang lungkot nyo ata. Tuloy natin. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. So ang maging mga sinners, no? Kanina, tax collectors. But this time, mga sinners, minention na talaga na kapag tayo po ay nagpahiram lang sa mga kayang magbayad naman, okay? Para daw tayo mga sinners na nagpapahiram din sa mga alam nilang magbabayad. Pero tingnan niyo po, yung verse 34, ang pinanggalingan po niyan, verse 32. Kasi sabi sa verse 32, if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good, in verse 33, if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. Kaya sabi ng 34, if you lend to those whom you expect repayment, what credit is that to you? Anong makukuha mo reward? Sabi ng Panginoon, great is your reward in heaven. Mas masarap pong ma-enjoy yung reward sa langit. Hindi po dito. Kasi po yung mga reward dito kumukupas. Hallelujah. Yung bagong mo sasakyan, kukupas din yan. Hallelujah. Yung maganda mo mukha, kukupas din yan, tulad ko. Kumupas. Kasi nga, linalaban madalas eh. Kukupas! Kasi nga po, yung buhay dito sa lupa, may hangganan. Pero yung reward natin sa langit, there will be forever. Hallelujah. Doon po tayo magbigay ng focus. Kaya sabi ng Panginoon in verse 36, be merciful just as your Father is merciful. Magagawa mo yan kapag meron na yung awa na katulad ng ating Panginoon. So love our neighbors with the same generous heart that Christ showed us, giving freely, serving us selflessly, and forgiving abundantly. Bago po yung third, excuse lang po, no? Okay lang. Sandali. Kahit generous po ako, hindi ko po kayo bibigyan nito. Kahit marami siya. Okay, sige lang ulit. Kasi mo may mga sinusuportan kami sa church, no? Maging Mrs. ko, mayroon sinusuportan sa eskwelahan. Kaya po nung nagde-decide kami, we are actually thinking, baka mabawasan na sila, baka may stop na. Pero God is so generous, natuloy pa rin. Hallelujah. So third, be like Christ in His love, therefore love willingly. Oy, tayo. Love willingly. Unconditional, generously,
and willing with all our heart. Ibig sabihin nito, todo, pati bato. Okay? Luke 10, ulitin natin. By chance, a priest came along. When he saw this man lying there, he crossed on the other side of the road and passed by. A temple assistant, ito nga, yung Levite, walk over and look at him laying there, but he also passed on the other side. Then, a despised Samaritan, yung kinasusuklaman, yung inaayawan na Samaritan, came along. When he saw the man, he felt compassion for him. Nahabag. Okay? Ito yung ayaw nila, pero ito yung tumugon sa nais ng Panginoon. Ito, teachers of the law, kausap ng Panginoon dito. No? Pero ito, para maintindihan natin, kasi sabi ng John 3:6, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? Nagbigay. In 1 John 3:16, this is how we know what love is. Okay? Jesus Christ laid down His life for us. Okay, ito yung part ng ating Panginoon. We ought to lay down our lives for our brothers and sisters. We ought. Kinakailangan. Dapat lang. Okay. Hindi mo magagawa yan without having in mind na tayo po ay palangit. Kasi po yung Matthew 5, patungkol yan sa buhay sa langit. Kung paano po tayo makakarating ng langit. At kung wala yung kaisipan natin na tayo papunta ng langit, di natin magagawa to. Kasi paano mo magagawa to lay down your life for others kung wala sa kaisipan mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Kasi kaya mong gawin yan kasi palangit ka naman eh. Hindi ka mawawalan. Ito pa. Paano natin papakita na mahal natin ang kapwa natin? In verse 17, if anyone has material possession and sees his a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? So kung palangit ka, kaya mo silang tulungan. Amen. Palangit ka eh. Wala ka naman pwedeng dalhin na bagay dito sa lupa para sa langit. Hindi ka pwedeng magdala ng mga credit card kasi sa langit wala ng credit card. O wala ng utang doon. Everything is provided. Hallelujah. Retang 1,000 mo hanggang ngayon, pa maka-fold. Mo hadala kay langit rin. Amen. Mo hadala kay banwa. So kung alam mong palangit ka, kaya mong gawin yan. Okay? Kapag heaven-bound po tayo, alam natin, kaya natin yan. And verse 18, dear children, okay, mga Kristiyano po to, kausap. Let us not love with words or speech, but with action and in truth. Ibig sabihin yung pag-ibig na ginagawa natin, na ipapakita yan sa gawa. Kasi hindi pwede yung mahal mo siya, pero wala kang ginagawa. Sa salita lang. Hindi mo mapapatunayan na talagang mahal ka ng tao kung sinasabi lang niyang mahal ka niya, pero hindi ka naman niya pinapansin. Hallelujah. Hindi niya nga alam kung kailan ang anniversary niyo eh. Mahirap. Hindi niya alam kung anong birthday mo. Di ba kaya alam mong mahal ka ng tao kasi special ka sa kanya. Kahit ikaw ay katawang espasol na. Special ka. Tama? So that is the same thing. Paano natin papakita na mahal natin ng ibang tao? Pakita natin. Wag lang natin sabihin. Pakita natin sa gawa. In Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. Yes, God's love is unconditional. Nung pinag-usapan namin last Friday, nung binuksan ni Pastor Manny yung 1 Timothy, parang pumapasok yung conditional. Okay. Yes, ang conditional ang pag-ibig na kailangan nating import sa tao. Di tayo namimili ng mga taong tutulungan. Pero may mga kondisyon na salita ng Diyos. Siya ang nagbigay. Salita ng Diyos ang nagbigay ng kondisyon. Ito nga yung sinasabi ni Pastor Joshua, our youth pastor, nung Friday. No, na nasabi niya na hindi yan conditional dahil yan ay binigay ng salita ng Diyos. So tama nga, but natin ni-ignore ang 1 Timothy 5 kung pinag-uusapan unconditional love. Nandito po tayo. O, basahin natin. Medyo magtatagal lang po. Okay lang po? Na aabutan tayo ng third service. 1 Timothy 5:3. Take care of any widow who has no one else to take care for her. Okay? So,
alagaan daw sila, lalong-lalo na kung wala nang mag-iingat sa kanila at mag-aalaga. But if she has children or grandchildren, their first responsibility to show godliness at home and repay their parents by taking care of them, this is something that pleases God. So kung may mga kamag-anak ka man to, may anak, may apo, hayaan yung mga apo mag-alaga. Ito yung nakakabigay ng luwalhati sa ating Panginoon. So mga anak, alagaan po natin ang ating mga magulang. Hallelujah. Kahit yung mga magulang natin, magulang sila nung pinalalaki tayo. Okay, magulang? Yung sa kanya, pag-ulam nyo, pork chop, sa kanya yung pork, sa atin ng ketchup, magulang. No? Sunny side up, sa kanya yung pula, sa atin ng puti. Hallelujah. Sa pritong isda, bangus, lalo na bangus, sa kanya yung tiyan, sa atin ang EQ. Hallelujah. No? Sino yung mga magulang dito? Sama ng salita ng magulang. Parents! Okay, tayo mga parents, di ba? We give generously sa ating mga anak. It's time, mga anak, to be generous to your parents. Sino dito yung mga magulang nila buhay pa? Taas ang kamay! Masunurin naman pala eh. Hallelujah. Alagaan po natin ang ating mga magulang. Amen. In verse 5, a true widow. Ito, totoong widow to, no? A woman who is truly alone in this world has placed her hope in God. She prays night and day, asking God for His help. So ito yung totoong widow. Yung wala na talagang kamag-anak, umaasa na lang siya sa ating Panginoon. But a widow who lives only for pleasure, palantong-lantong niya pa, is spiritually dead even while she lives. Okay? Ito yung widow na to, no, hindi naman talaga siya napupuri sa ating Panginoon, hindi nananalangin ng tulong, nagpapasuporta sa iba para lang may panggayot. Ano yan? Okay? Magpariban niya pa. Malapit na yung Pasko, ali ko pa rebanded. Balo ko yung riban ngayon ni 1/8. Oh. So, panye. Okay, ito. Unconditional. Okay, ito nga, kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon. Give this instruction to the church so that no one will be open to criticism. No, hindi tayo mapulaan. Hindi tayo ma-judge. Okay. In verse 8, those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. So kapag hindi mo inaalagaan ang magulang mo o yung relative mo, hindi nagpe-perform yung tunay na pananampalataya. Such people are worse than unbelievers. Ang kausap ni Pablo dito, ng Panginoon dito, mga Kristiyano sa nahawakan ni Pastor Timothy. Verse 9, a widow who is put on the list for support must be woman who is at least 60 years old and was faithful to her husband. And was faithful. Widow na siya, pero napaka-faithful niya nung nabubuhay pang kanyang asawa. Ito yung sinasabing true widow, totoong balo. She must be well respected by everyone because of her of the good she has done. No, maganda yung ugali at pag-uugali. No? 60 years old pa lang to, no? Buhay pa yung mga kaaway. Hindi ito mga 80, 90, napatay na yung mga kaaway. Okay? Ibig sabihin, may nagte-testimony na maganda talaga ang babaeng yan, ang balong yan. No? Maganda yung ugali. Okay? He has brought up her children well. He has been kind to strangers and served other believers humbly. And, dito na lang. Asan na ako? Has she helped those who are in trouble? Has always been ready to do good. So, walang mapipintas sa widow na to. Next verse. The younger widows. Okay, ito yung mga wala pang 60 years old. No? Mga siguro, mga 50. Okay. Should not be on the list. Huwag niyo muna silang ilista sa mga support o susuportan yung mga widow. Pag medyo bata-bata pa, okay? Yung mga unat pa, yan. Okay, yung kaya pa magsumba. Hallelujah.
Yung wala pang masyadong varicose. Okay. Because of their physical desire, will overpower the devotion to Christ and will want to remarry. No? Baka yung desire nila, yung passion nila sa pag-ibig, no, sa kanilang kagandahan, baka gusto pang mag-asawa niyan. Kaya wag muna silang ilista. In verse 12, then they will be guilty of breaking their previous pledge. Kasi sabi niya, hindi na mag-aasawa, kaya nagpapasuporta. No, kapag hindi pa ganun kaganap, yung 60, wag munang ipasok no, sa listahan. If they are on the list, they will learn to be lazy. Ano pang, kapag lazy na sila, anong magagawa nila? They will spend their time gossiping from house to house, meddling in other people's business, and talking about things they should not. Kasi nga, pwede pa sila magtrabaho eh. Ngayon, kung susuportan mo sila, isasama sa listahan ng mga bibigyan ng support ng church, baka yan na lang gagawin. Hallelujah. Nababalitaan yung mga nasa 4-piece? Dumagdag na ngayon, 5-piece. Kaya sabi nila, mga tambay, may pension na raw gagawin eh. Okay, so nagiging tamad lalo. Okay, so I advise this younger woman to marry again, have children, and take care of their own homes. Then the enemy will not be able to say anything against them. So hindi mapupulaan kasi nga, nag-asawa ulit eh. Kunwari, kasakit na yata ita. Ang hirap ata nun. Yung nasa payroll ng sinusuportahan, tapos nagkikipag-date. Kayo ba, gustong-gusto niyong marinig? Pahingi naman. Para saan? Pang makeup. Okay. For I am afraid that someone of them have already gone astray and now follow Satan. May mga nangyari na. At they push themselves dun sa flesh desires. Kaya nga, ang sinundan na nila si Satan. In verse 16, last verse. If a woman who is a believer has relatives who are widows, she must take care of them and not put in the responsibility on the church. Then the church can care for the widows who are truly alone. So magpo-focus yung church sa mga totoong nangangailangan. Kaya nga pina-include na ng Panginoon ito kasi marami ang pumapasok sa church para lang magpa-support. Meron pang lumapit sa akin, Pastor, wala po akong pang tricycle. Tricycle, ha? Binigyan ko ng 100. Alam ko kasi yung tricycle mula church sa bahay namin, 100 eh. Sabi niya, Pastor, 500. Nagulat ako, layo pa. Sana. Hallelujah. And praise God, di ko na po siya nakikita. Siguro, wala na po siyang pang tricycle pabalik. Pero ito, may mga sinusuportahan po ang church. All the way. Baka sabihin niyo, wala naman natin sinusuportahan. Marami po sinusuportahan ng church. Yung dalawa, all the way na sinuportahan, kinuha na ng Panginoon. And praise God, nakagawa po tayo na maganda. No? Ang isa, nagda-dialysis hanggang dulo. Sinusuportahan ng Panginoon sa apartment, sa panggastos, sa gamot, no? Allowance niya pagkain, sinusuportahan ng church. Meron dito na dating nagpapastor, no? Pero umalis sa paglilingkod sa Diyos, ay lumalapit sa church, pinagkakaloban, sinusuportahan natin. Actually, marami po tayong sinusuportahan sa church. And we know, this is dahil binigyan ng inspirasyon ng Panginoon ang pamunuan, tinutulungan po natin sila. Pero with wisdom. Amen. With wisdom. Alam ko wala pong nagdi-desire na magpasupport na lang sa church. Ang alam ko, ang lahat nagpipray ng provision na galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, masarap at tumulong. Amen. With wisdom na galing sa salita ng ating Panginoon. Hindi sa ating kondisyon, kundi sa kondisyon na sinabi ng ating Panginoon. Pero yung pagtulong, wala pong problema yan. Kasi po may mga lumalapit naman, humingi ng uutang. No? Madalas yung narinig ito kay Pastor Manny, mag-isang mga kasamang pastor, na wala naman tayo talagang ginagawang budget para sa mga utang. Kaya sabihin niyo po, kung talagang wala kayong perang inihingi niya, sabihin niyo, wala kayong talagang budget. At bigyan na lang po natin sa makakaya natin. Hallelujah.
May lungkot larang aliwa. Wala ako sa okay na. Hallelujah. Are you with me? So be like Christ in His love. Okay? Love unconditionally. Okay? We love them. We accept them without any condition. Hindi po tayo namimili kung sinong tutulungan, sinong mamahalin. No, lalong-lalo na when we share the Word of God. Ang gusto natin lahat ay makarinig ng salita ng Diyos. Hindi po tayo namimili. Okay? Hindi lang tayo namimili na mababango. Maging yung mga hindi mababango, sinishare natin ang salita ng Diyos. Love generously. Na sobra-sobrang pagmamahal. No, kapag tayo umibig, hindi po tayo nagre-reserve para masabi natin, baka iwanan ako sa ere nito, baka pag all out na. Take note, ang all out dito, hindi all out sa mga dalaga. No? Na kapag sabihin, mahal mo ba ako? Give generously. Hindi po yan. Amen? Amen? Dahil napakasarap pong marap sa altar ng Panginoon na puro. Okay? Love generously. And third, love willingly. Amen? Love like Christ. Unconditionally, generously, willingly, reflecting His heart in all we do. In all we do, ang Diyos po ang mag-glorify. In all we do, ang Diyos po ang magpapala. Asahan po natin sa lahat ng ating gagawing mabuti, especially sa pag-ibig, sa pag-extend ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Umasa po kayo, i-reward po tayo ng Panginoon. And His reward, they are great in heaven. Yes, maaaring sabihin nyo, parang wala namang kwenta, parang walang nangyayari. But take note, recorded po yan sa langit. At pagdating po sa langit, i-award po ng Panginoon sa ating niya. Kaya nga po, in doing good, wag po tayong manghinawa, wag po tayong magsawa. Magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod. Ang kabutihan ng Panginoon magmamanifest sa buhay ng bawat isa. Type mo lahat ito, Mayo.